Miss Nep, tanong ko lang, bakit po kinakailangan ng isang negosyo ang referral marketing? Actually po, yung referral ay naranasan na natin kahit pa po walang programa before. Mhm. Dahil po yung simpleng sasabihin lang na, uy, maganda tong shampoo na ginamit ko. Uy, maganda itong parlor na pinuntahan ko, subukan mo. Yun ay based on experience, kaya natin na i-refer or napapakilala or na i-rekomenda ang ating eksperyensya. Ngayon, sa tanong naman po na bakit importante ang isang referral marketing, ay kung ito po ba ay structured, ito po ba ay may sistema, ito po ba ay nasasakupan ng isang organisasyon, meron bang nagko-control neto, meron po bang nangangalaga o nangangasiwa. Dahil doon po papasok ang positibong referral or marketing kung meron pong structured system. Good evening, kasangbahay. Welcome to the program. Ito po ang business natin to at sa ngalan po ni Kapartner Randy Casilan. Kami po kasama nyo. Ako po muna si Manuel Recuenco. At magandang gabi, Kapartner Chris. Welcome, welcome. Yes, magandang gabi, Kapartner Manuel. And isang maulang gabi sa ating pong mga taxpayers na walang sawang sumusubaybay dito sa ating programa every Tuesday and Thursday, 7 to 8 p.m. Kapartner Manuel. That's right, Kapartner Chris. Habang inuulan ngayon sa labas, nako, grabe talaga. Hihingalin ka kapag dadaan ka ng EDSA ngayong gabi. At simula pa kayo ng hapon kasi mga 3 p.m. Kapartner Chris, nagkaroon ng weather forecast or nagkaroon ng weather update na after 2 hours, uulan sa Quezon City. Ayun, umulan nga. Kaya talagang ingat tayo lahat sa mga uwi. Talagang mahabang pasensya. Di ba, Kapartner Chris, kapag umuulan pagpa-uwi ka, talagang grabe ang pasensya mo nun. Ako, konting ambon lang. Takot na akong lumabas ng opisina. Kasi dito sa aking lugar, medyo bahain, Kapartner Manuel. Totoo yan. Kung kaya naman na tayo ay nakalive pa rin and magkakasama pa rin tayo. Yun nga lang, yung ating distance involved ang ating hindi tayo magkakalapit sa studio. But then, nandito pa rin naman tayo para sa ating mga walang sawang sumusubaybay lagi dito sa ating programa, lalo na yung mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa radyo, yung mga natatraffic na kasalukuyang pauwi pa lang. Sabi nga namin na Kapartner Manuel, ni Kapartner Randy is yung aming mga kasamahang Mauti Group. Yan. Lagi-lagi yan. Maraming salamat. At buti na lang may teknolohiya. May teknolohiya tayong ganito na kahit remote po kayo, Ma'am Chris, si Kapartner Randy at pati mga guest ay tuloy-tuloy ang programa sa business natin to at sa iba pang mga programa dito sa Radyo La Verdad. At tayo po ay live sa 1350 sa AM Band. Ganun din sa Facebook, sa UNTV Radyo La Verdad at sa ating page. Yan po ay business natin to on air. At sa YouTube naman, live po tayo sa UNTV News and Rescue, Kapartner Chris. At Kapartner Chris, may number din pala tayo. Pwede silang magtumawag sa ating hotline sa 0997-824-9408. At Kapartner Chris, mukhang may paalala ka ngayon. Ayun, ito lagi nating hindi nakakalimutan. Sabi ko nga tax reminder. So, ano po yung tax reminder natin for tonight? Ito po yung deadline natin ng September 5, Friday. Number 1, ito po yung submission ng summary report of certification issued by the President of the National Home Mortgage Finance Corporation. Ito po yung for the month of August. Ayan. Next is e-filing, e-payment, and payment form ng BIR Form 2000. Ito yung monthly documentary stamp tax declaration and return. So ito naman ay for the month of August 2025. Next po is BIR Form 2000 OT. Ito yung documentary stamp declaration return for one-time transactions. Ito din po ay for the month of August.
Next is September 8. Ito. September 8, ito ho ay Monday. And submission din po ng all transcript sheets of official register books, ORBs, used by dealers, manufacturers, tool manufacturers, assemblers, importers of alcohol products, tobacco products, petroleum products, non-essential goods, sweetened beverage products, and mineral products, and automobiles. Also, this is for the month of August. And last, e-submission ng ating monthly e-sales report for all taxpayers using CRM, POS, and or other similar business machines whose last digit of 9-digit TIN is even number. So, also, month of August. Kapartner Manuel? Yan ang mga paalala para sa mga taxpayer at sa mga hindi pa nagbabayad ng tax. Okay, wala pang plano. Naku, dapat nagbayad tayo dahil dyan po nang gagaling ang, di ba, Kapartner Chris, ang mga gastusin ng ating bansa, huwag lang makurap, di ba? Kaya gamitin naman sa tama ang binabayad naming mga taxpayers kasi nakakagigil na minsan. Lalo na yung tipong binabaha ka, Kapartner Manuel. Nga. Hirap na hirap tayo. Kahit na yung iba, kahit na may 15,000, 20,000 lang ang sweldo nila, kakaltasan pa para sa tax, pero nababaha sila. Pipila sa mga sasakyan, binabaha ang mga kalsada, kaya talagang nakakapiko na nga naman. Oh, no! Pero ganun pa mga Kapartner Chris, bago uminit ang ating mga ulo, ang oras natin 7:18, punta naman natin ang ating namang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong gabi sa business natin to, SSS at Union Bank inilunsad ang My SSS Card. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Cecil, magandang gabi. Mas pinadali na ng Social Security System o SSS at Union Bank ang pagtanggap ng benepisyo ng mga miyembro sa pamamagitan ng bagong My SSS Card, isang 2-in-1 ID at debit card na powered by Visa. Sa card na ito, diretsong matatanggap ang mga benepisyo, loans at refunds sa Union Bank Savings Account. Maaari itong i-apply online sa Union Bank app at magamit sa Visa transactions, digital payments at mobile banking. Ayon sa SSS, layo nitong gawing mas ligtas at mas mabilis ang pag-access ng serbisyo para sa milyon-milyong miyembro. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Buti naman, Kapartner Chris, para hindi na pahirapan, online na lahat, pinapadali, kaya mas madali ngayon ang mga transaksyon, Kapartner Chris. Additional identification din yan, Kapartner Manuel. Natatandaan ko, lumang-luma ba yung aking SSS identification. So, once na ito ma-release, isa ako sa unang-unang mag-a-apply. Pwede naman pala siya online, partner. Pwede naman pala para hindi na tayo pila ng pila sa mga... Sana lahat ng transaksyon sa gobyerno online na eh. Kasi nga sa BIR din, pero hindi rin nakakayanin kasi meron talagang kinakailangang mag-appear ka sa BIR. Let's say meron kang tax case, ayan, halimbawa, kailangan mo mag-appear personally, lalo na kapag ikaw may sabpina. So, hindi lahat parang applicable pa sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Inuunti-unti ng ating gobyerno na magkaroon ng sistema, ma-upgrade lahat tayo mga taxpayers. Buti naman. Pero ang alam ko, Kapartner Chris, maskin oras nga na dinidiscuss ninyo minsan, online, di ba? Talaga may mga ganung sistema rin para hindi na punta pa sa mga iba-ibang opisina ang ating mga kababayan. Ganun pa man, Kapartner Chris, 7:21 ang oras, mahalagang sa aspeto ng pagnenegosyo ang susunod nating topic dahil tungkol ito sa impact of referral on business profitability. Kaya huwag kayong aalis kasang bahay, mga kapartners, dahil babalik pa rin po kami dito sa Radyo La Verdad 1350, ang programang kasangga nyo sa negosyo, ang Business Natin To. Business Natin To.
Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Alas 7:23 ng gabi ang oras. Ito pa rin ang business natin to. Dito po yan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At live din po kami sa Facebook, sa business natin to on air. At sa UNTV Radyo La Verdad. At pwede po kayong tumawag sa aming hotline sa 0997-284-9408. Kapartner Chris, magandang gabi muli sa'yo. Kapartner Manuel, pwede rin silang mag-comment at mag-message dito sa ating official Facebook page, ang business natin to on air. Iyon, may tanong ako sa kapartner Chris, kasi minsan pag nagpo-program tayo, pagkatapos ng program talagang busy ka pa rin, marami ka pang ganap sa trabaho, kaya ngayon ko natatanong sa iyo live on air. Naranasan mo na ba na mag-refer ng example services o produkto na sa mga kilala mo o kamag-anak mo, kaibigan, kapartner Grass? Siyempre naman, unang-una, kailangan pag nag-refer ka, unang-una isipin mo, hindi ka mapapahiya doon sa ni-refer mong tao at doon sa taong tumanggap doon sa ni-refer natin, partner. Although minsan ako nagdadalawang isip ako diyan, lalo na kapag kilala ko yung tao. Kaya minsan, sabihin ko, wala na lang, wag na lang muna kasi alam ko kilala ko yung tao. Pero sa produkto naman, kung talagang magandang produkto, nire-refer ko talaga. Lalo sa mga kilala ko at mga kaibigan. At syempre, lalo sa asawa, kung medyo, halimbawa, may serbisyo akong na-experience sa labas. Sasabihin ko siyempre una sa asawa ko para ma-experience na din ang na-experience ko ka-partner Chris. Yes, correct. Ako kasi iniisip ko din, eto naman yung akin, pag ni-refer ako ng isang tao sa isang kakilala niya, unang-una, kinakailangan ko, ang pinanghahawakan ko is, hindi mapahiya yung nag-refer sa aking tao dito sa client. Tama. Talagang, kung halimbawa, ikaw na yun, ikaw na i-refer. So talagang ipapakita, para wag naman talagang madama yung nag-refer sa'yo, talagang makadeliver ka. Dahil dyan partner Chris, yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ang tungkol sa referral. At yan ay sa ating segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa ating Business on Demand, kasangbahay, syempre, malaki ang papel na ginagampanan ng referrals sa paglago at kakayahang kumita ng isang negosyo. Sa pamamagitan ng mga rekomendasyon mula sa mga kliyente, ang mga negosyo ay maaari makakuha ng mga bagong customer ng mas mabilis. Mas magiging epektibo rin ang referral kumpara sa tradisyonal na marketing upang maengganyo ang mga consumer na tangkilikin ang isang produkto o ang isang serbisyo. Kaya naman ngayong gabi, pag-usapan natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng referral sa pagpapalaki ng isang negosyo.
upang ipaliwanag sa atin yan. Makakausap natin live via Zoom ang BNI Community Ambassador, isang entrepreneur, business advocate, volunteer, mentor for Good Negosyo, Negosyo 3M o Mentorship Money Market on Wheels program. Aba, interesting yun At affiliate member po of Philippine Chamber of Commerce and Industry, Calamba City. Walang iba, let's welcome to the program sa business natin to, si Miss Nef Tejano. Magandang gabi, Miss Nef. Magandang gabi po sa ating mga masisipag na host po natin ngayon, Brother Manuel and Sis Cres, dito sa ating business natin to. Good evening po. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. At kami tutuwa sa inyo ay nakita din namin kayo. Kahit via Zoom ay makakausap namin kayo. At ito, simulan na agad natin para po makarami kami ni ka-partner Cres. Ang una ko pong tanong, Ma'am Nef, ano, yan po bang Nef na yan ay may iba pa bang pangalan si Ma'am Nef? Or yan po ay palayaw nyo lang, ma'am? Yes po, nickname lang po. Ang aking full name ay Nefritiri. Oh, sabi ko na nga ba. Alam mo kasi, Ma'am Cres. Sige, Miss Nef na lang. Oh, tama, Miss Nef na lang. Kapag mas mga pinapaiksing pangalan, alam ko talagang malamang mahabang pangalan yan. Ganun po man, paki-clarify po, Miss Nef, ano po ba ang kaibahan ng feedback sa referral? Ang feedback po ay kasangkapan para po tayo ma-refer. Kasi po, it's a matter of mindset kung paano natin tatanggapin ang gift of feedback. Kasi ito po ay isang libreng regalo para po tayo ma-improve ang ating negosyo or produkto or serbisyo. Ang importante po dito is alam natin ano ang Yun. Parang humihina ang signal ata kay Ma'am Nef, ka-partner Cres, ano? Ganun ata talaga ngayon. Okay, pasensya na po. Okay na po, ma'am. Okay, Bumalik na po. sige Go ahead. po. Pakituloy lang po, ma'am. Yes. So ngayon po, yung feedback, kailangan lang po natin ng isang bukas na pananaw tungkol sa ating manangan nare-receive na feedback. Kasi halimbawa po, ang feedback sa atin ay yung luto mo matabang. Mhm. Pero ang target market pala natin ay ang mga kliyente na ang gusto matabang. Yeah. So hindi natin target yung talagang matatamis ang panlasa. So ngayon po, pwede nating, wow, it's a positive feedback. Dahil matabang, ibig sabihin, natitikman ang tunay nating gustong ilabas na lasa. So kailangan po natin, alam natin ano ang ating produkto, ano ang ating layunin, para po sa gift of feedback. And then the referral is, ito pong feedback ay maaaring maging pundasyon para po tayo ay ma-refer o ipakilala o i-connecta. So magkaiba po sila ng end goal, pero po sila po ay working together hand in hand. Kasi maganda po may feedback para po tayo ay maging referable. Ayun. Miss Nef, tanong ko lang, bakit po kinakailangan ng isang negosyo ang referral marketing? Actually po, yung referral ay naranasan na natin kahit pa po walang programa before. Dahil po yung simpleng sasabihin lang na, uy, maganda tong shampoo na ginamit ko. Uy, maganda itong parlor na pinuntahan ko, subukan mo. Yun ay based on experience, kaya natin na i-refer or napapakilala or na i-rekomenda ang ating eksperyensya. Ngayon, sa tanong naman po na bakit importante ang isang referral marketing, ay kung ito po ba ay structured, ito po ba ay may sistema, ito po ba ay nasasakupan ng isang organisasyon? Meron bang nagko-control neto? Meron po bang nangangalaga o nangangasiwa? Dahil doon po papasok ang positibong referral or marketing kung meron pong structured system. Alright. Naputol ba si Ma'am Nef? Mukhang mahina talaga yung internet connection. Nawala siya, oo. Nagkakaroon lang ng konting problema. Pero ganun pa man, napakalinaw nung sinabi niya ka-partner Cres. Yan na siya, oo. Yeah. At okay na po ata? Ma'am, pasensya na po. Go ahead po. Pakituloy lang po.
Ma'am Nef? Alright. Pero sinasabi niya ka-partner Chris, yung anong difference ng feedback at talaga magkatulong yung feedback at referral. Ganyan nga, kaya sa pagbabalik ni Ma'am Nef, ay tatanong naman natin sa kanya paano naapektuhan ng feedback ang referral. At nandiyan na ba si Ma'am Nef? Hello, Ma'am Nef? Yan na. Yan. Yes po. Okay po. Yung po, Previous, yeah, go ahead po. Pakituloy lang po. Go ahead. so ang previous question po natin ay, dun po ba ako nagtapos sa importance of referral marketing? Yes, ma'am. Correct, ma'am. Yes. Yes. So, referral marketing is, pwede po siya na meron kang referral marketing on your own business. Meron din naman pong pagkakataon na meron din mang referral marketing organization. So, dalawang klase po yon. Bakit po ito importante? Kasi meron po tayong isang departamento na nag-aaral kung paano natin gagawin strategically ang pagre-refer sa isa't isa. So, ito po ay isang programa. Dahil kung sa individual po, pinapractice na po natin ang referral, kung po tayo ay merong personal experience sa brand, sa product, or sa service. And even halimbawa po may party, nagustuhan mo yung serbisyo nung isa na yung naging supplier, technically po, na-refer natin sila because of our own experience with a provider. Yan. Yun. At napaka-importante nun. Paano naman naapektuhan, Ma'am Nef, ng feedback yung referral? Yung feedback po or experience nila, puntos para po tayo ay may refer. Kung ang feedback po ay satisfied feedback, yun po ay magandang step. Okay. Hirap po ang internet connection ngayon. Minsan talaga. Yeah, pasensya na, Ma'am Nef. Go ahead. Yung feedback po, yung feedback ay malaking ambag para po tayo ay ma-refer. Our service po ay nakabatay din kung ito baga ay referral or recommendation. Referral is connecting. Yes. Kahit hindi nyo po na-experience. Pero po, pagka na-recommend ka na, ibig pong sabihin nun ay mas malalim na pagkakaunawa doon sa tao na may hawak ng serbisyo at sa produktong kanyang iniaalok. Yun. Dahil recommended by na siya. May kinalaman ba yun, Ma'am Nef, sa taong nagre-recommend? Halimbawa, ang nag-recommenda ay artista. Nirecommend niya sa isa ring katrabahong artista. Yung ba may kakaibang recommendation kasi iyan ay dahil sikat sila? O kaya kapag in-endorse na nila sa tao ito, paano kung sila po ay bayad para i-endorse ito? Maari po ba itong may magandang let's say maari may maganda ba itong kalalabasan? Kung I believe yes, dahil po marami tayong mga sikat na nagpo-promote ng isang produkto. Kaya po sila ay mga endorsers. Malaki po ang influence dahil mas malaki po ang sakop ng kanilang appearance sa network. Meron po sa TV, meron sa radio, sa social media. So every time nakikita yung face nila, ang naaalala yung produkto. Kaya po meron tayong branding. Yes. The color, yung damit nila, makisuot lang nila yung kulay na yun. Yun. Medyo mahina yung signal, kapartner Manuel. Pero ang ganda ni sinasabi niya. Ayan na si Miss Nef. Okay, go ahead po. So malaking tulong po yun kung mayroon tayong endorser. Endorser po sila dahil sila po ay mga artista dahil malawak po ang nasasakupan ng kanilang network. Yes. And appearances sa ating mga social media, sa TV or sa radio
na nakikita agad sila na nare-recall ang brand. May brand recall because of their appearance kasi meron po silang mga artista sila. Pero even us, kahit hindi po tayo mga artista, At gusto natin as long maging as we artista. are credible, Yes. okay po ba? Okay. Yes, ma'am. Tama Go po. ahead. Yeah. So, our credibility matters. Kapag ka po tayo ay mayroong prinsipyo, may kredibilidad, ayos ang ating attitude, madali po tayo mapaniwala natin sila na maganda ito. Dahil alam nila na ang iyong ipakikilalang tao ay hindi ka ipapahiya o mapapahiya. Kaya naman po, ang referral is transfer of trust, transfer of credibility. Kaya po sa amin din, bago namin isipin ano ang kikitain, mas iisipin po namin muna ang kredibilidad ng nagpakilala sa amin. Yun. Yan. Pero alam mo ka, partner Crash, nahalata ko din at Ma'am Nef, no? Kasi ngayon, kasi mahal talaga kung magpapa-endorse ang isang negosyo sa isang sikat na artista, di ba? Mahal ang magiging puhunan para diyan, ano. So ngayon talaga, ngayon kasi pag napanood ko sa mga shopping application, may mga voice over lang ako marinig, ito ang ginagamit ko. Malamang kailangan mo ito. Totoong kailangan mo talaga at nakita mo naman na ginagamit niya. So wala na ngayong titingnan na sikat na pangalan. So ngayon kasi, 'di ba, sabi nga ni Ma'am Nef, kung may kredibilidad yung tao o kaya naman kapanipaniwala, nagagawa na talaga ngayon sa lawak na nararating ng social media at internet, Ma'am Nef. Yes po, agree po ako sa inyong nabanggit. Yan. Miss Nef, no, may tanong ulit ako. Paano ma'am naman na nakakaapekto ang mga referral sa kabuuang kita ng isang negosyo? Okay. Malaki po ang impact niya kasi nagkakaroon tayo ng marketing arm. Dahil sila na yung nagre-refer sa atin na hindi natin binabayaran. Yeah. Dahil po ang referral ay hindi po paid. Di ba? So, pinakilala lang. So, nakababawas. Pero kailangan din po natin maunawaan na hanggang kailan ang limitasyon natin sa pagtanggap ng referral. Kaya pa ba? Kaya po pa bang serbisyuhan? Kaya kailangan din po nating maunawaan ang ating limitasyon at ang ating kakayanan. Dahil po, baka tayo tanggap ng referral. Kasi ang nakikita natin, yung number, pagka na-serve. Pero hindi po na natin nakita ano ang risk na pinapasok natin kung hindi natin sila ma-serve at magkaroon ngayon ng negative feedback. Yeah. Dahil umuo na lang po tayo ng umuo, pero hindi na natin nakita na importante rin po minsan ang magsabi ng no kung hindi na po natin talaga kaya. And we also need to talk to our referral partners na ano talaga ang specific products mo, ano specific services mo. Para hindi ka po nare-refer sa maling connection. Kasi baka mapilitan kang iserve ang isang bagay na para lang wag kang mapahiya. Yun, kaya pwede dapat pala sa simula pa lang po malinaw, ano ang aking kinikater, ano ang hindi ko nasasakupan. Yun. Ano pong pwedeng gawin, Ma'am Nef, kapag na-refer ka sa maling paraan? Paano sa isang negosyante, paano mo ito pwedeng kumbaga hilutin o solusyonan? Na-refer ka sa isang maling paraan So pinakilala ka sa ibang tao na ito ang serbisyo niyan. Pero kailangan mo ngayon linisin ang pangalan mo. So how is that? Ano pong ibig sabihin ng maling paraan? Maling connection? Halimbawa Hindi. po ako giveaways na connect ako sa construction, ganyan. Ano po yun? Natawa ko doon. Pwedeng ganun, ano? Hindi naman talaga yun ang serbisyo mo. Maling referral ang na-i-refer. Kumbaga, nabigyan ka ng bahid. Maling mga salita ang binigay sa mga produkto mo. So paano mo ito paano mo lilinisin ang pangalan mo sa ganun para naman dun sa mga nagnenegosyo? So parang naka-receive po ako ng negative feedback about my products and services, ganun po ba? Exactly. Opo. Ganun po ba ang ibig sabihin? Opo. Yes, ma'am. Opo. Okay. Kung halimbawa naman po ay hindi ko pa naman naseserbisyuhan at yun po ang feedback sa amin, malamang hindi po nila kami kilala.
Pwede. Okay? Kasi po, at kung kami ay hindi po kilala, hindi po sasama ang aking loob dahil hindi yun sasabihin kung kilala po kami sa aming serbisyo at sa aming produkto. Maaaring nagamit na mali lang ang pangalan na ginamit pero hindi po kami yun. And for the negative feedbacks po na nare-receive namin, tanggapin natin ng katotohanan na we cannot please everyone. Yes. Okay? So, yung pong mga nagsalita ng hindi maganda, hindi ko naman po yun pinapatulan. Dahil alam ko po kung sino kami, alam ko po yung kredibilidad namin, baka po pagka naglinis ka pa, lalong dumumi. Dahil kailangan mo pong manatiling focus sa produkto mo at sa serbisyong binibigay mo sa naniniwala at nakakakilala sa'yo para hindi ka ma-divert ng focus. Yes. Dahil pagka po nag-concentrate ka sa isang bagay na alam mong hindi naman totoo, makakaubos yun ng lakas, nakakaubos ng energy. And at kahit anong linis mo sa isang bagay na negatibo ang pag-iisip, mapapagod ka lang po. So Sayang. focus on the good thing and serve to the people that knows you, trust you, and would like to work with you. Sayang ng oras, di ba? Yun. Miss Nep, mas mataas ba yung tinatawag na conversion rate ng mga referral kumpara sa ibang lead sources? It depends po. Depende po yun kung ang isang sistema ay referral, ay structured system. Dahil maaari naman po na na-refer ka, nagkasalubong lang po kayo sa elevator, ini-refer ka, hindi, yung mismo nag-refer sa'yo, hindi ka kilala, at pag binanggit mo po doon na, sabi po ni sir, tawagan daw po kita, sino si sir? Hindi ko kilala yon. So, hindi rin po ganun kalaki ang percentage ng referral. Pero pagka po magkakilala, at may sistema, structured siya, at merong principles, sa palagay ko po is malaki ang antas dahil bago mo pa siguro nakausap yon, nakausap na niya. Kaya nung produkto ipakikilala na sa'yo, halos maluto-luto na yung project, ipe-present mo na lang ano yung samples mo, ano yung quantity mo kung kaya mong i-deliver. So mas mataas po ang antas kung ito po ay magkakilala kayo at committed kayo sa isa't isa. Yun. Puntahan ko naman, kapartner Chris, is itong isa pang tanong na ito. Kumpara po, Ma'am Nep, sa traditional marketing, mas mabilis ba talaga ang nakapagpapalago ng negosyo ang mga referral? Ang traditional marketing po, at pwede po silang combined, na kahit hindi mo sila paghiwalayin, kailangan natin silang pagsamahin. Dahil kahit naman po may referral, kailangan mo pa rin mag-flyers, mag-events. Yes, oo. Kasi doon po tayo nakakapag-build ng credibility natin sa market para po tayo referable. Na makikita nila na hindi tayo fly-by-night. Tama. So, maganda po silang pagsamahin, pag-aralan, at sa alinsabay noon, kailangan pinagaganda natin yung ating produkto, pinagaganda natin yung ating serbisyo, dahil baka lumalaki ang ating referral, pero po yung ating supplies, hindi na bayang i-supply, baka masira po tayo sa market. So kailangan din po natin makita na yung bang pagbuboost natin sa ating referral partners at pagbuboost natin sa marketing arm natin or sa traditional marketing, ito ba ay umaangkop pa sa kakayanan ng negosyo mo o kailangan mo munang pagtibayin ang pundasyon ng business mo para ikaw ay referable? At nasaan ang iyong mga collaborators? Kung halimbawa, may order sa'yo, ikaw ang nakaharap, malaking quantity, malaking kumpanya, pero kalahati lang nun ang kaya mong isupply. Kailangan mo dawakan ang network mo na pwede kang kumuha ng subcon. Para hindi lang po ikaw ang humaharap sa kliyente, nakakakuha ng kliyente, nakakakuha ka rin doon sa mga network mo na nare-refer mo ang serbisyo nila sa sarili mo para magkaroon ng subcontractor doon po sa produkto na kinukuha sa'yo. Kasi sa'yo gustong kunin dahil alam nila na pag sa'yo kinuha, ang oo mo ay oo, ang hindi ay hindi, kaya risk nila kung may pakikilala kang bago. Alright.
Kaya ngayon, obligasyon mo siyang i-monitor kung kukuha ka ng subcon. Kung gusto mong tanggapin ang isang quantity na alam mong kalahati lang ang kaya mong iserve. Ayun, ganda, no? Panalo. Mas mataas ba ang chances na magstay ang mga referred customers kaysa sa hindi? Ang sa palagay ko naman po, either referral or nakuha mo lang yung business card during the event or sa party nakapag-exchange kayo ng business card, depende po sa experience nila, sa serbisyo mo, ang ikatatagal nila sa'yo. Kasi based on our experience with our business po, ang kliyente po namin ay meron ng 10 years, 13 years with us. Na sila na rin po ang nagre-refer sa amin. Because of their experience sa paano po kami magtrabaho sa kanila. So ngayon po, kung halimbawa po, yung ating referral source ay yung ating existing client, ito, parang apoy, na dapat nananatili siyang nagliliyab sa'yo. Para kung may kukuning apoy at i-refer, nagliliwanag ang paligid because of that person na nagbibigay ng referral. Dapat hindi po siya ang nawawala. Kasi siya po yung source of your referrals. Kumbaga, siya yung bread and butter of your business na source ng iyong referral. So, dapat inaalagaan natin yung source na yon. Parang isang apoy na kailangan, wag mong hahayaan na mapawi ang apoy niya kasi doon kumukuha ng liwanag ang ibang referrals. Dahil pag nakita niya na stable po ang referral ang business namin sa kanya for 10 years, 11 years, with that stability based on years, doon din na, teka, baka maganda ang serbisyo niya, subukan natin. Kasi hindi naman siya tatagal ng ganon kung hindi siya okay. Yes, kaya dadami talaga ang inyong mga kliyente at mukhang marami pang sasabihin talaga Kapartner Chris ang ating special guest tonight, si Miss Nef. Pero magko-commercial gap lang muna tayo. Pero mamaya Kapartner Chris at mga kapartner na nanonood ngayon, pag-uusapan natin ang kanyang proyektong Queenpreneur at interesting. Bakit kaya Queenpreneur? Siguro dahil queen siya, Kapartner Chris. At kapag siya ang kinuha or siya ang magsasalita or siya magtitiwala tayo sa kanya, ay maraming talagang posibleng positive na mangyayari sa ating mga negosyo. At sa pagbabalik, yan ang pag-uusapan natin. Dito lang yan sa Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to, like business natin to.
business natin to. Dito pa rin yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350 at kami pa rin po kasama nyo. At kasama ko sa aking left side, siya po si Kapartner Cres Perhis. At ako naman si Manuel Recuenco sa pangalan pa rin, of course, ni Kapartner Randy. At Kapartner Cres, kumusta ka naman dyan? Ayun, and kasama pa rin po natin ang ating tinatawag na Queenpreneur. Ayan, si Miss Net Trajano. Ayan, magandang gabi ulit, Miss Net. Yes. Ano po ba ang may tanong ulit kami, no? Mm-hmm. Ano po ba ang ano po ang mga programa at proyekto under Queenpreneur? Yes po. Actually po, the name in my name, Nefertiti, derived from a queen from Egypt. Oh. Wow. Opo. So, my father passed away last September 2023. Doon ko na-appreciate na, teka, ang ganda ng pangalan ko Mm-hmm. So, noon nyo lang nalaman yun, ma'am, na yun ay kinuha pala sa queen. Actually, kasi nahahabaan ako. Oo nga, oo. Nahahabaan ako. Pero nung wala po kasi akong anak. Kung sino magdadala ng pangalan ko, na paano siya makikilala, na parang gusto ko may continuity yung pangalan ko, na nanay ko yan. Yes. So ngayon, gumawa na lang po ako ng isang movement ng Queenpreneur, mission-driven Queenpreneur. Queenpreneur means quest for uniqueness, elegance, empowerment, and nobleness. It's a training or holistic approach po sa spirit, body, and soul. So ngayon po, ang program namin, na-initiate ko po, dahil marunong po ako mag-painting, nag-hand paint po ako sa bag. And then, that hand-painted bag is for a cause. Yung part po, mostly, the 90% of the cost of the bag, yun po ay iniipon ko at ibibili po ng wheelchair para po sa dialysis patient. Dahil po ang aking ama po ay isang dialysis patient bago po siya ay tinawag ni Lord pauwi na po sa ating creator. So, kaya naman po, nandun po yung heart ko ngayon na paano kaya magkakaroon ng wheelchair yung kanyang mga classmates sa dialysis, na paano sila maaarawan, na ipapasyal, kung limitado po sila, na sayang din naman kasi yung pambili pa ng wheelchair nila kung magagamit naman po sa kanilang pagdadialysis or sa kanilang food. And then, yun po. So ngayon ay nangangalap pa ako ng mga painter. Okay. So, paano makaka-purchase nitong mga bags na to para makatulong, ma'am, at paki-plug mo na po ang iyong social media para ma-visit po namin ang inyong mga accounts. Yeah, pwede po na i-visit sa Eagle Swings Enterprises or sa Mission Driven Queenpreneur Facebook. Ngayon po meron po kaming ginagawang program with the Hands of God Charity Works, na magkakaroon po kami ng mga nanay na merong pangangailangan sa kanilang mga anak, mga may Down syndrome na mga anak, na mga nanay tuturuan namin mag-paint. At sila po ang magiging painter natin, and then yung kanilang na-paint, ayun po ay ating i-display. At yung magiging proceeds po noon ay para po sa kanilang mga anak. Yan ang maganda dyan, Kapartner Cres. At wala lang tayong mahabang oras, pero sa loob ng halos 1 hour natin kasama si Miss Nef Tejano. Napakarami natin natutuhan simula pa lang sa referral, branding, marketing, at hanggang dito sa kanyang advocacy. Miss Kapartner Cres, ay napakagandang usapan ito, Kapartner Cres. Maraming salamat, Miss Nef Tejano, isang entrepreneur, business advocate at BNI Community Ambassador. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo at marami pong salamat sa oportunidad. And yes, ma'am. Salamat po. Hanggang sa muli. Sana ay hindi po itong huli. Miss Nef Tejano ating nakasama. Samantala, nakasama rin natin sa technical nandiyan si Aljan Lozano and si Races
Bayuga. Maraming salamat. Salamat din ka-partner Chris, of course, kay Shelo Cotello ng ating EP. And of course, si ka-partner Randy na pag-uusapan natin off-air dahil wala siya dito. Ka-partner Randy Kasilan, magandang gabi sa'yo. Napakaraming meeting naman ni ka-partner Randy. Talagang sagad na sagad ang kanyang araw ngayon, ka-partner Chris. Ayun, I hope sa Thursday kasama na natin si ka-partner Randy and sa mga walang sawang sumusubaybay po dito sa ating programa, sa susunod na Thursday magkita-kita po tayo and paalam na ka-partner Manuel. Paalam ka-partner Chris, sa negosyo walang imposible dahil sa negosyo ay kain natin dahil business natin to. Paalam, maraming salamat po. Lahat masasagot dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.